Hagupit ng Bagyong Christine, posibleng bumalik. Dilubyo sa Bicol na hulaan na pala ni Rudy Baldwin noon. Matinding hagupit ang dinanas ng Bicol dahil sa Bagyong Christine. Pumalo ang malalakas na hangin at walang tigil na ulan, kaya't libu-libong pamilya ang napilitang lumikas. Binigla ng Bagyong Christine ang Bicol region. Dahil sa walang tigil na ulan nito, nilubog ang mga kabahayan at maraming buhay ang naapektuhan at nawala. Hindi ito simpleng bagyo lamang dahil ang mga kabahayan at lugar na hindi binabaha noon ngayon ay nilubog. Sa loob ng halos 35 taon, ito na ang pinakamalalang bagyo at baha na naranasan ng buong rehiyon. Ano ang naging pinsala ng Bagyong Christine sa Bicol? At bakit nagbabadyang bumalik muli ang bagyo sa loob ng Pilipinas? Yan ang ating aalamin. Umabot sa 2,983 na pasahero ang na-stranded dahil sa mga nasirang daan at tulay. Ang tulay na nagkokonekta sa Baao at Iriga City ay bumigay, dahilan para maputol ang transportation sa lugar. Ang mga lalawigan ng Albay, Camarines Norte, Sorsogon at Quezon Province ay nagdeklara na ng state of calamity. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang rescue at clearing operations pero hirap ang mga autoridad dahil sa saklaw ng pinsala. Posibleng bumalik ang bagyo, labas na ng Philippine Area of Responsibility, PAR, si Bagyong Christine Biyernes ng hapon matapos ang pananalasa nito sa Bicol Region at Luzon. Ngunit ayon sa eksperto, maaring hindi pa dito magtatapos ang delubyo. Posible raw na bumalik si Christine kapag nahila ng paparating na bagong bagyo. Patungo na sa West Philippine Sea si Christine matapos magdala ng walang tigil na ulan at malalakas na hangin sa Bicol Region at malaking bahagi ng Luzon. Hindi pa rin maipagkibit balikat ang banta dahil sa bagong low pressure area, LPA, na nabuo sa silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa PAGASA, ang bagong low pressure area ay inaasahang magiging ganap na bagyo sa sandaling pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility at papangalan ng Leon. Pero ang mas nakakatakot na balita, kung magkataon, posibleng mahila ng paparating na si Leon si Christine pabalik sa ating bansa dahil sa tinatawag na Fujiwara Effect. Paano nangyayari ang Fujiwara Effect? Kapag ang dalawang bagyo ay nagkalapit ng higit sa 1,350 kilometro, may posibilidad na mag-ikot sila sa isa't isa. Parang dalawang sumasayaw na nagbabanggaan, umiikot sila hanggang sa maghiwalay o magsanib puwersa. Ang mas malakas na bagyo ay kayang hilahin pabalik ang mas mahina, dahilan para mag-loop ang mga ito. Ayon sa Hong Kong Observatory, kailangan daw may distansya ang dalawang bagyo para mangyari ito. The stronger cyclone tends to have a dominant effect on the track of the weaker one, sabi pa nila. Ibig sabihin, kapag humina ang isa o may mas malakas na puwersang mula sa labas, dun lang pwedeng matapos ang interaksyon nila. Kaya kahit palabas na si Christine, hindi ibig sabihin na tapos na ang banta. Base sa datos, may posibilidad na mag-loop pabalik si Christine sa linggo, Oktubre 27 hanggang Lunes, Oktubre 28. Depende sa magiging galaw ni Leon. Kung ganito nga ang mangyayari, malaking sakuna pa rin ang pwedeng idulot nito sa mga lugar na hindi pa nakakabangon mula sa pinsala ni Christine. Ang Fujiwara effect na ito ay hindi basta-basta ang sitwasyon. Kapag nagsanib puwersa ang dalawang bagyo, ang epekto ay maaaring magdulot ng mas malawak na pinsala. Ang bawat isa ay kailangang maging handa at patuloy na magbantay sa mga bagong anunsyo ng PAGASA. Hindi biro ang epekto ng dalawang sabayang bagyo, lalo na kung magkalapit at magkahilahan ang mga ito. Ang mga nakitang vision ni Rudy Baldwin sa Bicol, Albay at Camarines, kung babalikan natin ang mga vision ni Rudy Baldwin, tila nakakabahala ang ilan sa mga prediction niya na tila nagkakatotoo. Noong Agosto 14, 2021, nagbigay siya ng babala tungkol sa pagkidlat na maaaring magdulot ng sunog at mga aksidente. Hindi nagtagal, nagkaroon nga ng mga sunog na dulot ng kidlat sa ilang bahagi ng rehiyon. Sabi pa niya, huwag niyong pabayaan ang mga wire na basta na lang nakalabas, lalo na sa tagulan. Noong Setyembre 4, 2024, muling naglabas si Rudy ng vision tungkol sa Albay. Nakita niya sa kanyang vision ang pagbagsak ng 3 poste ng kuryente at posibleng maraming buhay ang masawi. Ilang linggo lamang bago ang Bagyong Christine, may mga poste sa rehiyon na nasira dahil sa lakas ng hangin. Huling nakita sa vision ni Baldwin noong Agosto 29, 2023 ay ang pagbaha sa Camarines na animoy dagat ang paligid. Sabi niya, galit na galit ang kalikasan at yun mismo ang naranasan ng mga taga Bicol. Kung tutuusin,
Marami sa vision niya ang tila nagkakatotoo. Ito ba'y paalala sa atin na dapat tayong maging alerto? O may mas malalim pang dahilan sa likod ng mga sakuna? Hindi natin maitatanggi na ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagpapakita ng galit. Ang kasalukuyang banta ng mga bagyong Christine at Leon ay tila hindi lang isang natural na pangyayari, kundi isang paalala na dapat nating pag-isipan. Sa gitna ng mga nangyayaring sakuna, marapat lang sigurong tanungin natin ang ating sarili. Bakit ba nangyayari ito sa atin? Hindi ba ito paalala na kailangan nating alagaan ang ating kalikasan? Kung tutuusin, hindi naman biro ang mga epekto ng climate change. Ang patuloy na pagputol ng puno, walang habas na pagtapon ng basura sa mga ilog at dagat, at ang pagkakalbo ng ating mga kabundukan ay ilan sa mga dahilan kung bakit nagiging mas malupit, mas mapaminsala, at mas unpredictable ang mga bagyo at iba pang sakuna. Kapag nasira ang natural na depensa natin, tulad ng mga kagubatan at kabundukan, mas nagiging delikado ang epekto ng mga natural na kalamidad. Dagdag pa rito, ayon sa mga ulat mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, higit sa 1 milyong individual ang napilitang lumikas dahil sa pagtaas ng tubig baha at ang banta ng mga landslide. Sa iba't ibang rehiyon, daan-daang evacuation centers ang itinatag upang magbigay ng pansamantalang tirahan sa mga naapektuhang pamilya. Sa Eastern Samar at Northern Samar, daan-daang residente ang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig sa mga ilog. Tinatayang nasa 50,000 din pamilya ang direktang naapektuhan ng bagyo. Ang bilang ng mga nasawi ay patuloy na tumataas habang ang mga rescuers ay nagsasagawa ng search and retrieval operations. Sa huling tala ng NDRRMC, mayroong hindi bababa sa Tier 26 na kumpirmadong nasawi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Karamihan ay mula sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Bukod sa mga nasawi, maraming individual ang nasugatan dahil sa pagguho ng kanilang mga tahanan at ang mabilis na pagtaas ng tubig baha. Pagbabaha at flood control fund. Nasaan ang pondo? Isa sa mga pinakapinagtatakahan ng maraming Pilipino ay ang kakulangan ng epektibong flood control sa kabila ng malaking pondo na inilaan ng pamahalaan para rito. Sa ilalim ng pambansang budget ng 2024, tinatayang 255 bilyong piso ang inilaan para sa flood control projects. Subalit tila hindi naramdaman ng mga mamamayan ang mga benepisyo ng mga proyektong ito. Marami ang nagtatanong kung nasaan na ang mga proyektong ito, lalo na't sa tuwing may bagyo, nauulit ang malawakang pagbaha sa maraming lugar. Sa mga lungsod tulad ng Metro Manila, ang kakulangan ng maayos na drainage systems at ang pagbabara ng mga kanal ang pangunahing dahilan ng mabilis na pag-apaw ng tubig. Ang disiplina, respeto sa kalikasan at pagmamalasakit sa kapwa ay mahalagang armas upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay, lalo na sa harap ng mga trahedya at kalamidad na dumarating sa ating bansa. Ang Bagyong Christine ang pinakabagong pagsubok na dumaan sa mga taga Bicol at iba pang lugar sa Luzon, pero hindi ibig sabihin natapos na ang laban. Sa posibilidad ng Fujiwara effect, ang mga mamamayan ay pinapaalalahanan na manatiling alerto, maging handa, maging disiplinado, at higit sa lahat, magtiwala sa may kapal. Sa bawat bagyong dumarating, tandaan natin na pagkatapos ng ulan, may liwanag pa ring magbibigay pag-asa. Ano ang iyong palagay tungkol sa naranasan ng ating mga kababayan sa Bicol? Ikomento mo ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.